So yung pag-uusap naman po ngayon, hinihintay naman natin yung resulta ng pag-uusap. Basta tangalan ko, sa susunod na Webes, kami naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Ayan na mga kababayan, sa susunod na Huwebes, ang Blue Ribbon Committee ay magpapatawag po sa pamumuno ni Senator Marcolita at ang kampo nga po ni SP Alan Cayetano. Nabahag na ang buntot at yag balls. Pumasok na po sa kanyang dalunggan at sa kanyang lubot ang yag balls po ni Erwin Tolplok. Mga kababayan, panoorin niyo po, napasugod ang ating mga kapatid na mga Muslim diyan nga po sa Senado, kaya siguro biglang nag-adjourn. Biglang tinigil ang kanilang meeting na lang daw, mga kababayan, na bahag. Ay, hindi pangyayari na yun. Kaya nandito kami, alam, siguro, si Erwin Tolpo, hanggang daldal na yan. Hindi totoo yung mga sinasabi niya. Subukan niya kahit ngayon, nandito na kami. Oh. Ayan ang sinasabi natin, Tolpo. Subukan mo daw, andyan ito na ang ating mga kapatid na mga Muslim. Subukan mong pilyuhan nga si Senator Robin Padilla. Alkalin niya si Robin Padilla. Oh, kaladkarin mo daw si Senator Robin Padilla, Toplok. Masusubukan talaga ang kayabangan mo dito. Ayan po mga kababayan ang ating pong pag-uusapan sapagkat masaya at nabuhayan na naman po ang mga Pilipino sapagkat dito po sa kampo ni Senator Marcolita at Senator meron pong pag-asa na marinig at malaman po natin kung sino po talaga ang mga mastermind sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, baya, kargador ng malita. Mga Brave 18 mga kababayan. At hindi lang po 18, mayroon pa pong karagdagang 14 plus 7 na po mga kababayan. Marami-rami na po itong hakaharapin po nila dito po sa flood corruption na isyo. Yan po ang lahat ng ating pag-uusapan mga kababayan. Ngunit samantala, magpapasalamat po muna ako sa mga bago pa lang nakabisita sa aking channel. Pakilike at pakishare po ng video ito. Wala pong bayad yan. Siyempre, pakisubscribe nyo na rin kung inyong mamarapatin. Maraming salamat. Tatanawin ko pong malaking utang na loob yan sa inyo mga kababayan. Diretso na po tayo sa ating pag-uusapan. Eto po, tinan nyo muna itsura nitong dalawang magkapatid mga kababayan. Nang malaman nila, ayan na. Nanambok ang luhod sa kagwang. Mga kababayan, panoorin natin ang ating mga kapatid na mga Muslim na napasugod pala kanina dyan nga po sa Senado. Kung kaya't si Toplok kumaripas ang lubot. Kumaripas ng takbo ang lubot ni Toplok mga kababayan. Panoorin po natin ang mga matatapang ngunit nasa katuwiran na mga kapatid nating mga Muslim. Ay, hindi pangyayari na yun. Kaya nandito kami, alam, siguro, si Erwin Tolpo, hanggang daldal na yan. Hindi totoo yung mga sinasabi niya. Subukan niya kahit ngayon, nandito na kami. Oh. Alkalin niya si Robin Padilla. O kaya saktan niya. Subukan niya, saktan niya. Kung gusto niya, kahit anong gusto niyang laban, ready na kami. Nakawan ang kaban ng bayan ngayon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang Muslim, pati Christian. Lahat ng mamamayang Pilipino ay damay-damay tayo dito. Yung para sa lahat ng mamamayang Pilipino, sila ang naghahati-hati. Dahil sa malitang basura. Mali-malitang basura na para sa mamamayang Pilipino. Kinurap nila, kaya dapat silang mag-resign o makulong sa lalong madaling panahon. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat po. Sultan Omar po. One word. Sultan Omar. Mensahe nyo lang po kay Senador Erwin Tolpo. Ha? Mensahe nyo kay Senador Erwin Tolpo. Erwin Tolpo. Yes po. Ang kaya ng English na yung mga away ng mga away-kabit po. Away-kabit lang po. Hanggang dyan lang siya. Nako Tolpo, hanggang away kabit ka lang daw. Paano ba yan? Gantsaw ka na, wala ka talaga. Mag-resign na lang kayo dyan. Wala kayo mga silbi, mga inutil kayo mga Tolpo. Wala kayong silbi. Sa bayan, nagtatakip kayo, tinatakpan ninyo itong mga investigasyon sa malita. Maging sa Senado. Dahil akala ng taong bayan, ganun din siya. Diretso siya magsalita. Hindi parang ahas na nagsasalita siya. Ahas.
binabawi niyo yung salita niya. Pakiusap lang po, Mr. Erwin Tulfo. Opo, kung gusto mong manay ka dyan sa Senado, bawain mo yung sinasabi mo. Kay Idol Robin Padilla, dahil hindi na kami natatakot sa'yo. Kahit anong oras, kahit saan lugar, sabi mo kung anong gusto mo. Huwag nyo kaming amunin, mga Muslim. Si Robin Padilla, hindi na natatakot sa'yo. Wala kami kinatatakutan. Mga Muslim, with regard to the right of Filipino people. Kaya nagkaisa na kami para ipaglaban ng tama. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan na mga kababayan, ang mga kapatid na Muslim ay nagkaisa na po, no? Para ipaglaban ang tama ayon po dito kay Sir. Yan po, good job po mga kababayan. Tayo man po mga taong bayan, ganun din po talaga tayo. Dapat suportahan po natin kung sino po ba talaga ang mga senador na mga gustong ilibas kung sino talaga ang mga nagnakaw sa atin. Hindi yung tayo, puprotekta tayo at gusto natin ipagtanggol ang mga senador na nagpuprotekta sa mga magnanakaw. Pili kayo mga kababayan. Gusto nyo ba protektahan ang mga magnanakaw? O gusto nyo protektahan yung mga taong naglalantad ng pagnanakaw? Yan lang naman, dalawa lang naman po yan. Di mo kailangan pang gumita dyan eh. Hindi naman mahirap pumili. At this time mga kababayan, hinahamon ni Tuplok noon, mga kababayan, tumiklop na rin naman eh. Humingi-hingi ng tawad eh. Pero hindi yung sapat, mga kababayan, itong Tuplok. Hindi sapat ang kanyang tawad na hiningi, kundi ang dapat sa kanya mag-resign. Resign as a senador. Wala naman po siyang silbi. Una mga kababayan, 2022 lang po siya, no? 2022 lang po siya naging Filipino citizen. Dahil nagsilbi po siyang US Army, no? US Army. Mga kababayan, at mayroon din po siyang citizenship sa Amerika. Hindi po siya pure na Pilipino, mga kababayan. Kaya naman po pala, kung makabanat ito doon sa mga Chinese, no? Layas! Sabi niya doon sa Chinese embassy, di ba? Layas! What the fuck? Di ba? May mga ganun pa, mga kababayan. Ngayon, kaya pala ganun, kasi nga, hindi pala siya pure na Pilipino. Ganun naman po talaga yun, mga kababayan. Ano ho? Kasi, marami po ang mga issue sa kanya. Ang katunayan mga kababayan kung bakit nasasabi na ito ay hindi pa rin nakahalagpos doon sa kanyang issue ng citizenship. Bakit? Kasi po mga kababayan, hindi po siya na-appoint sa DSWD. Natatandaan nyo, dati itong DSWD secretary ni Marcos, mga kababayan. So, hindi po siya na-appoint doon. Bakit? Bakit? Kasi dahil dyan. So, Tuplok, para ibangon mo pa, kung mayroon pa yung karangalan ng mga tulpo, magsipag-resign na kayo as a senador. Panggulo lang kayo sa Senado. Una, ikaw din na may pakana sa bindalo. Ano ibig sabihin ng bend? Baluktot. Ituwid yung batas, babaluktutin mo. Ugag lang, di ba mga kababayan? O, sige, panoorin natin si Senator Marcolita. Ito po, ngayon mga kababayan, ito kay Senator Marcolita. Pero bago yun, no, isingit ko lang po ito. Ang nangyaring lindol po dito mga kababayan, sa ating po mga kababayan dyan po sa Jinsan. Ayan po. A magnitude 7.8 earthquake struck off Sarangani on Monday morning, June 8. The strong tremor damaged buildings in General Santos City and disrupted classes and utility services in parts of Mindanao. According to FIVOX, the tectonic quake occurred at 7:37 a.m. on June 8. It was initially recorded as magnitude 7. Its epicenter was located 32 kilometers south of 4 degrees west of Maasim, Sarangani at a depth of 33 kilometers. The strongest reported intensity was intensity 7 in General Santos City, where initial reports showed significant structural damage. Grabe mga kababayan, no? Sana wala pong madisgrasya dito, no? Reported intensities. Ayan. Based on a report by Agence France Presse, General Santos City Police recorded at least 1 death and 4 injuries. Meanwhile, the South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office reports 2 deaths in Barangay Cablon, Tupi Town. The quake disrupted the opening day of classes, sending students and teachers rushing out of classrooms as schools activated emergency protocols. President Bongbong Marcos says he ordered the suspension of classes at all levels in affected areas across Mindanao until further notice. He also ordered an immediate response from all concerned government agencies. The president assures that the national government is moving and will not leave Mindanao behind. The quake also prompted a tsunami warning for 9 provinces, where residents were advised
a near daily occurrence in the Philippines, which is situated on the Pacific Ring of Fire. Bantay mo, anak. Bantay mo, Diate. Alam nyo mga kababayan, kung mapapansin ninyo, no, ho, isa lang po ang aking napansin din dito. Hindi pa sa pagano mga kababayan. Ano ho? Ang karamihan po, marami po dito ang nakita natin, building po or mga eskwelahan. Ayan, no, eskwelahan, no, ayan, guguho yung isa doon, no, mga kababayan. Alam nyo kung bakit? Kasi po, nagpaparamdam siguro or nagagalit na yun sa taas. Bakit? Kasi yung mga eskwelahan, ito pong administrasyong Marcos na ito, 22 lang yung napagawang classroom. Mga kababayan, kukunti po ang mga classroom, hindi po binibigyan ni Marcos Jr. ng pagpapahalaga. Ito pong ating mga estudyante o ang ating mga mag-aaral. Kaya ayan po mga kababayan, no? Pinapakita lang po dito na yan, yung mga eskwelahan na yan, dahil sa kinurakot mo Marcos Jr., ganyan ang nangyayari sa ating mga eskwelahan. Gumuguho. Okay? So yun po ang isang aral dito na nakikita natin mga kababayan tungkol po dito sa mga eskwelahan. Marami po ito. Iba namang building po ito. Ito sa Jollibee, oh. Pero yun nga, ilang eskwelahan po ang mga nakita natin na mga gumuho, mga kababayan. So anong ibig sabihin? Nagpaparamdam po yan. Nagpaparamdam na po yan mga kababayan. Hindi po ito sa Davao City, tingnan nyo, Davao Occidental. Hindi po yan sa Davao City. Kasi lahat na lang po, pagka mayroon pong mga sakuna, Davao City kaagad ang punteriya. Pag sinabi kasi yung Davao, akala nila Davao City na. Province po yung Davao mga kababayan, no? At bukod sa province ng Davao, mayroong Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro. Di ba? So napakarami po. Akala nila lahat ng part ng Davao, Davao City na pinamumunuan ng mga Duterte or ni Mayor Baste. Okay? So yan mga kababayan, yun po ang pinakasimpleng aral dito na nakikita natin. Na itong lindo na nangyayari ngayon, sa malamang nagpaparamdam po ito lalo sa mga eskwelahan dahil kung hindi man depektibo ang pinagawa ni Marcos Jr., walang eskwelahan kulang. So, ibig sabihin, ang mensahe dito, dagdagan at mga matitibay ng school ang dapat mong ibigay or ilagay na Project Marcos Jr. Huwag nyong nakawin, huwag nyong patibayin ang mga malita. Okay, mga kababayan? At speaking of paramdam, ito na po ang pagpaparamdam mga kababayan, pagbabalik ng Blue Ribbon dito nga po sa kampo ni Senator Alan at Senator Marcolita. Tingnan nyo po ito mga kababayan kung gaano po naramdaman ng taong bayan ang katotohanan nung mga naganap na mga hearing sa Senado. Ito po yun, no? Ayan, no? 103,300 live viewers sa panahon ng Blue Ribbon hearing ni Senator Cayetano, Senator Marcolita at Pia Cayetano. Okay? At Senator Robin. Samantala, mga kababayan, yung kaninang Blue Ribbon kuno, bigla na lang, bindalo kasi mga kababayan, natawagan dito, bindalungani. Anytime po pwede nyo pong baguhin ang rules. Kasi bindalungani Yung rules kasi dyan, tuwid. Hindi po yan baluktot. Kaso, nang dumating po itong mga tuplok, baluktot kasi yung pag-uutak at pati mga tumbong nito, na parang sinisilihan naman, sinilik ng Senator Robin, nagpa 1 minute suspension na. Tingnan nyo kabayan, 7,400 lang ang kanilang viewers kanina. At napakarami pang pinagtatawanan lang sila sa comment section. You can just imagine ito. Tingnan mo, dire-diretsong comment to. Pinya, Del Monte, Mark Cyril, Ed Tapayan, Gretchel, lahat pinagtatawanan lang, Nirespeto ng taong bayan, lol. Ang tanging Senate Black na di nirespeto. Yan, Yun ang comment. Tapos sabay tawa. Lahat po pinagtatawanan. Tawan-tawa ang 7,400 na nanood dito kanina mga kababayan. Kasi po, walang credibility. Bakit? Ang nangunguna sa ang galing, ang galing, ang galing. Pati yung kanya mga katabi, mga malita. Di ba mga kababayan? Tuplok, alam mo na, 103,000 versus 7,000 na pinagtatawanan pa kayo. Hindi pa impress. Kundi, winawalang hiya kayo sa pamamagitan ng comment section na hindi sa inyo naniniwala. Katunayan, kung talagang pinaniniwalaan kayo dyan, kayo nandyan, walang 18 Marines.
Hindi ka ba nakakalata, Tolplok? 18 Maris ang pininiwilaan ng taong bayan. Binuin mo 103,000 live. Isa pa lang po yan. Isa pa lang na page yan. How much more sa mga page ng iba't iba? Ako dati. 1,000, di ba? O, sino nakapanood dito noon? Iba pa yun, ha? So, dagdag dito. Sa akin ka pa nga lang, talo ka na eh. Sa iba pang mga vlogger, sa iba pang mga media. Di ba, mga kababayan? Isa pa lang po ito, 103,000. Ikaw, Tuplok, 7,000. Kumplito pa kayo dyan, ha? Kumplito pa kayo ng mga tarang-ugag na ginagago at pinagsasabihan mong bibit-bitin at pinapagalitan mo pati usaa. Minamanduhan mo kasi ikaw nga yung hari-harian. Wala ka namang bayag, di ba? Sa bagay, malakas naman kayo sa rubas, di ba? Ay. Okay, panoorin natin si Senator Marcolita. Tutuloy na pala mga kababayan ang hearing sa Huwebes. Kaya good news pa ito, panoorin natin. Sila, di ba? Hindi pa natin alam kung anong pinag-usapan nila. So yung pag-uusap naman po ngayon, hinihintay naman natin yung resulta ng pag-uusap. Basta tangalan ko, sa susunod na Huwebes, kami naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Yan. Meron pong bago. Bakit? Hindi naman, kami yan legal eh. Kaya nga po. So, yun ang bago ngayon. Sa Webes, Kakaroon na naman ng Ang alam ko, dahil nag-uusap-usap sila, hindi nga lang ako nakarating dahil Opo. nga dito ako Sa nagpunta. programa tayo. Oo. Pero, ang pinag-usapan, kailangan maglabas sila ng notice sa araw na to sapagkat 3 days eh. matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Yan. So, Palakpakan natin mga kababayan. Good news ito. Matutuloy sa Huwebes. Kaya ngayon, magpapadala sila ng mga notice. Yay! At isasama na yung 14 plus 7. Napakarami na po nito magsasalita. Pagkatapos lahat itong mga nagsasalita, sasabihin, kargador lahat. Biruin mo ba naman pagka-discriminate itong mga ito sa taong mga kargador? Hindi po ito mga investigador at hindi po ito mga senador. Ang bagay po sa kanila, mga judgmental. At dapat, kung judgmental ka, dapat doon ka sa mental. Kasi di ba mga kababayan, hindi ka naman karapat-dapat mag-judge. Kasi nag-iimbestiga ka pa lang eh. Pagkatapos, bukod nga sa nagja-judge ka na, bukod nga sa nagdi-discriminate ka na ng katayuan ng tao bilang kargador lang, nilalang mo lang, pinanglalait nyo, ad hominem ninyo, di ba? Di ba sila rin dito may pakana sa ad hominem, yung pala sila rin palang gagawa. Di ba mga gago lang mga kababayan? Pagkatapos ngayon, sasabihin na kargador lang. O ngayon, kay kargador man kay hindi, importante, totoo ang kanilang sinasabi na may magnanakaw ng pera ng bayan. Ano ka, Toplok? Mag-resign ka na lang. meron na po kayong idea kung sino-sino ang padadala ng mga notices, Sen? Meron na. Ganun po. Ipupush nyo ba yung kaya no? Kasi di ba nung nakaraan ay inimbitahan dapat si dating Speaker Martin pero hindi dumalo. Eh, ipupus pa rin namin yun Pupus kasi pa rin. mali yung sagot ng House of Representatives. Opo. Yung mga representante po ng Ombudsman, DOJ, etc. Nagtataka nga ako bakit pagka sila ang pinatawag mo, ayaw Ayun na po, nilang nandun pumunta, di ba? Oho. Pagka sila ang tumawag, yung illegal, pumupunta sila. Oo. At teka lang, ano pa rin nabalitaan nyo? Kasi kanina po, pumunta naman yung 18 dating sundalo. Di ba, nung nagkaroon ng... So, itanong mo sa reporters natin kasi wala naman ako doon eh. Oo nga pala, mamaya, pag-report din natin si Maro. Ano ba nangyari? Kasi yung 18 dating sundalo po, pumunta naman doon eh. Pero akala namin, tatanungin. Mukhang hindi naman natin nakita ron sa hearing. Oo, hindi sila nakarating doon sa hearing. Pero nag-adjourn ng maaga sapagkat... Ano bang oras nag-adjourn? Anong oras ba? Mga alas 10, alas 11? Alam nila mga kasi ganun. umabot naman yun ng alas 2 ng hapon eh. Hanggang maghapon po yung usually ang Nung hearing. kami, umabot kami yata, mag-aalas 3 na eh. Opo, magsisimula nitong programa to nung natapos po kayo eh. Kaya nga. Oho. Pero ang ibig ko sabihin, akala ko pa na hinahamon nila yung 18 dating sundalo. Bumarap kayo. Nagpunta. Oho. Kaya lang, ang balita ko, mukhang ayaw nila nilang papasukin sa session hall Aba. at sila na yung mismong nag-adjourn ng meeting. Oho, kasi daw yung maagang pag-adjourn ay nakakuha po siya ng magandang kadahilanan
Kasi tututukan daw po ng mga sangay ng ating pamahalaan ng nangyaring lindol doon po sa Mindanao, Sen. Ay, nako. Ay, teka lang, ito, ewan ko lang kung ano masasabi nyo rito. Matindi itong babala ni NBI Director Melvin Matibag, maharap daw po sa kaso ang mga senador at mga testigo na lumahok sa Blue Ribbon hearing noon pong June 4. Na sinagawa po ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi kayo protektado ng parliamentary immunity. Lahat ng sinabi doon, tulad daw po ng mga pag-atake, kabilang na ang mga akusasyon, maraming mga akusasyon, para kasuhan ng libel o kanang slander. Ang mga senador naman anya na namuno sa pagdinig ay maaaring makasuhan daw po ng usurpation of authority at paglabag sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sen. Baka sinasabi niya yung mga illegal na nag-reorganize, di ba? Opo. Kasi 12 lang sila eh. Yun ang usurpation of authority. Ayun. Di ba? Tama. Kasi ang kinukod niya yung June 4, Sen. Baka nagkamali siya ng date. Tandaan niya, Opo. abogado pa naman siya, patunayan niya na yung 12 ay legal ang kanilang ginawa. Yun ang maliwanag na usurpation of authority. Yeah. May sentimiento kasi, Sen, yung 18 dating sundalo. Ako lagi ko sinasabing dating sundalo kasi nililinaw pala ito ni Attorney Levy Baligod na yung 16 doon ay tauhan ng Marines pero meron natang 2 o bilang na hindi dating sundalo. Sabihin mo na lang na ex-soldiers. Yan, opo, 18 dating sundalo. Pero ngayon po, iba'y tinatawag na 18 kargador, 18 bodyguard, 18 tagabuhat ng maleta, At pagkatapos, ito po ay sinang-ayunan pa ng mga tagapagsalita ng hukbong sandatahan ng ating bansa, AFP, at saka ng Philippine Marines. Hindi, mali ka doon. Opo. Ang nagpasimula ng initiative para hindi sila kilalanin na ex-Marines o Opo. ex-soldiers ay yung mismong Armed Forces of the Philippines. Ang AFP po mismo. Nabasa ko sa dyaryo eh. Oho. Ang kanilang panawagan ay ipinadala sa mainstream media. Okay. Opo. So, ngayon, kaya Huwag ka makikita nagtawagin mo, ganun. Oho. basahin mo lahat ang mga column sa sa mga dyaryo ngayon. Opo. Nang dahil sa pakiusap na 'yon, ay hindi na nila tinatawag na ex-Marines or ex-soldiers. Opo. Kung hindi, tinatawag silang... ngayon, makikita mo. Ex-bodyguards na. May nakalagay. Yan ang tawag. Mga bodyguards, bagmen, Opo. Maleta man. Kargador, maleta Kargador. man. Opo. Sa mga kapatid, ang media, ito wala tayong inaakusan dito kasi basahin ninyo yung dyaryo ngayon. Opo. Ipinadala ang pakiusap sa media mismo. Opo. Yun pala Sa mga napakita kapatid, sa TV. yung media Oh. ay tinanggap niya yung pakiusap. Siyempre po, yun ang report. Ngayon, ano? ang medyo mabigat ngayon dito, yung pagtawag sa kanila, parang may pag-aaglahi na eh. Kanina narinig ko sa mismo, doon sa kanilang illegal na hearing, tinawag silang kargador. Yan, opo. Oh. Kuya Ben, halimbawa ikaw ay isang dating public teacher na malakas ka pa naman at makakapaghanap buhay ka pa. Pinili mo halimbawa na sa pagiging private mo na, hindi ka na public school teacher. Nag-tutor siya halimbawa, no? Nag-tutor ka Yan, halimbawa. oo. Pero hindi ka na public school teacher. Hindi, kahit hindi tutor, halimbawa, naging ahente ka ng insurance. O Ayan, kaya kung ano opo. man, Sapagat may kakayahan pa naman eh. Ngayon, halimbawa, yung insurance mo, halimbawa, nalagay sa isang hindi magandang pagsiservisyo. Oho. Nakasangkot ka ron. So, yung bang pagiging teacher niya, yung may kasalanan siguro, yung kanyang pinagsisilbihan. Opo. Katulad nitong mga, ako sinasabi kong ex-soldiers. Dahil sundalo naman sila, nagalay ng buhay nila. Oho. Ang makikita mo kagad dito na hindi na balanse. Guys, ginugol ko kung ano ibig sabihin ng aglahay na sinasabi ni Senator Marcolita patungkol nga po dito sa pagtatawag sa mga ex-soldiers, no, na mga kargador. Ito po, ang aglahay ay nangangahulugang paghamak, pag-insulto, pagmamaliit o paglapastangan sa dangal ng isang tao. Yun pala ang kahulugan, mga kababayan, ng aglahi: minamaliit, hinahamak, pinapahiya o iniinsulto.
tinuturing mo siyang mababa o walang halaga. Yun po mga kababayan ang ginagawa nitong mga Toplok Brothers, mga kababayan. Sila po dalawang nagpauso niyan mga kargador, minamaliit, hinahamak po nila. Sipin nyo mga kababayan mayroon po tayong ganito mga senador na kung hindi dahil sa mga hamak na mga kargador, mga construction worker, sa lahat po ng mga pinakamababang trabaho sa ating bansa, dahil po sa kanila, naluklok po itong dalawang mga... Ako? Aywan ko. Ayaw ko na lang po magsalita pero kayo na kayo na maglagay ko ng kanilang karapat-dapat ba silang tawaging senador. Yung pinagdideliveran nila ng maleta, hindi man lang nila, Hindi kinundi na. walang pagkukondena. Opo, oo. Takot na takot silang kondenahin yun. Samantalang ang mga maleta, sinasabi na nga ng mga taong ito, ay dinala doon sa mga bahay na yon. Oho. At mga iba pang mga pasilid na pag-aari nila. Oho. Wala ka man lang nakita, nung nag-hearing kami noong June 4, ang tanging pinakita nila kinabukasan, Kuya Benny, ay yung litrato na nandun sila sa session hall. Oho. Kahit isang salita na sinabi ng mga 18 na mga ex-soldiers, hindi na print sa dyaryo. Oho. Ang tanging contribution lang ay yung litrato. Nandun nga sila sa banner. Photo Pero release. litrato lang. Ang tawag doon, Kuya Benny, photo release, no? Photo release na lang. Photo release. So, Photo ops. Oh. So, may photo release sa Kuya Benny. Jen. Pero yung pinagsasabi nila doon, kahit isa, walang na-print. Walang storyang nabasa lumabas. ang mga tao. Ngayon, inaaglahi sila ngayon, para bang naging masama sila, samantalang hindi naman nila alam na gano'n ang magiging kahantungan ng kanilang trabaho. Hindi nila pinili ng gano'n. Ang akala nila, bodyguard o kung ano man ang gusto sabihin, gwardiya. Sapagkat, alam mo, kapag ka ikaw ay member ng army o kahit ng armed forces, mandatorily, nagre-retire ka at 56 eh. Opo, opo. Oh. Mandatory retirement At age po yun. 57, Kuya Benny, pwede ka pa magtrabaho. Ay, malakas pa po yun. Oho. Ngayon, pumili sila. At palagay ko, nasa kanilang skill naman yung gawain na yun, Opo. maging bodyguard o kung ano man. Bigay proteksyon. Ang araw, gagamitin pala sila na silang magdadala ng mali-malitang pera sa kanilang pinaglilingkuran. Oho. Na nung magpasa sila na ito, ibulgar nila, sila pa ngayon ang nalagay At kinukundin na pa ng sa kanilang masamang sitwasyon. Ano? sitwasyon. Oo. Itong pinagbigyan ng pera, itong pinaglagakan ng mali-malitang pera sa loob ng mahabang panahon, hindi man lang nila pinuntirya. Oo nga, no? Dito mo ngayon makikita, sabi ko nga sa'yo, Oho. paano natin ngayon bibigyan ng magandang pagpapakahulugan o paano natin ipaliliwanag ang totoong nangyayari sa ating bansa? Oho. Kapag ka yung pagtingin mo sa isang pangyayari ay talagang iba ang naratibo. Oho. Yung nagdadala, ang kinundihan mo, yung pinagdadalhan mo, hindi man lang nakundina. At saka yung nag-utos. Alin ba yung masama ang ginawa kung sakasakali? Oo. Yung nautusan lang na magdala, Oho. dahil siguro sa tungkulin nila, kasama na rin doon sa kanilang Trabaho, kaya sila obligasyon. sumusweldo. Yes po, oo naman. Bakit yung tagadala? Oo. Ba't yung pinagdadalhan At saka yung ng nag-utos. sari-saring pera na ninakaw, na pera ng bayan, wala man lang silang binabanggit. Oo nga, no? Sana man lang may nagsabi, mag-umpisa sa House of Representatives. Yung kung sino man ang katagapagsalita ng House of Representatives. Pwede po bang wag na nating tawaging honorables ang mga congressmen? Lalong-lalo na po yung nababanggit na dinalhan po ng maleta. Naku, magagalit po yun, Sen. Oo, Away yun. pwede kaya pwede kaya, kapag yung kaya ay ipinakiusap sa media, tatanggapin kaya ng media? Oho. O, bigyan natin, ano yun, tingnan ninyo, balansihin natin. Opo. Balansihin natin. Oho. Tsak yun, siyempre, hindi pa magagalit yung mga honorable congressmen natin. Kasi nga, paano ngayon ang standard natin? Ano pa pamantayan natin? Yun, Yung bang nagdala o yung pinagdalhan? no. Ang O mas yung nakagawa. nagdadala. Yun nga, yung nagdadala, Yun ang kinundin eh. ang kinundi na yung nagdadala, yung pinagdalhan, hindi man lang binanggit. Kaya Wala man pala, lang sinabi. Sen, kanina, nang nagsimula, nung na-ambush interview si
Attorney Baligod, yun ang kanyang pinahayag, nagsisintimiento daw yung 18 former soldiers sapagkat bakit daw ganon ang pagtawag sa kanila? Masyado niya silang inaaglahi, dinadown. Masama ba niya yung ginawa namin na kami nagbulgar para sa taong bayan na doon sa nalalaman namin? Ayaw Akala pa ko nga ba- sabihin nga na bayani. Oh, yun. Ano kaya ang gusto nilang sabihin? Yung bang ginawa nila, hindi po ba nasangkot po sa peligrong kanilang buhay? Oho. Masasabi ba nyo na yung ginawa nilang pagbubulgar na yon, yung halos silang lahat ay naging whistleblower, yun ba simpleng gawain po yun? Oho. Hindi ba nalagay sa panganib ang buhay nila at ang buhay ng pamilya nila? Ay, tsak po yun. Pagkatapos pag tinawag mo silang bayani, alang-alang doon sa kanilang sakripisyo na ginawa nila yon dahil gusto nila na maayos nating maisagawa ang isang tapat na pag-iimbestiga para sa ganun mapanagot natin ang lahat ng may kasalanan. Yung ba sa inyo po ay hindi kabayanihan? Oho. Sabi pa naman ng mga sundalo daw nagtrabaho lang kami, gusto namin ng marangal na hanap buhay Tapos nung ganito pala inutusan kami na inutusan masama pa pala. Kaya nga hindi Ang rin ginawa nila nakaya Hindi na rin nila nakaya Oho. Mabigat po yung pangyayaring ito. Pagkatapos sasabihin pa sila na binigyan lang sila Oo. ng ganitong kalaking pera. Nanggaling mismo sa NBI director. Ayun na nga po, oo. O sige, palagay natin. Palagay lang ito, Jen. Opo. Pinagbibigyan daw ng tigli 5 milyon Opo, ibang yung isang 18 ex-soldiers. Oho. Ito, lohika na naman ito, mga kababayan. Kailangan mabilis po kayo. Lohika lang ito. Oho. Yun po bang 5 milyon hindi kayang tapatan ng higit sa 10 beses ng mga pinagdalhan ng maleta? Oh. Kakayanin ba kaya bang talunin ni Mike Defensor kung ang pag-uusapan lang ay, sige. Halimbawa, sabi ni Mike, bibigyan ko kayo ng tigli 5 milyon. Gumawa kayo ng ano? Ng statement. Ng statement. Opo. Yung nabanggit na mga statement, wala ba silang kakayahan na mag-offer din ng 10 higit o higit pa? Mas higit pa ang kaya-kayang ibigay ho Dahil nun. sa dami ng maleta. Lohika lang, lohika. Aha. Huwag na po nating ibase sa mga sitas ng mga kung ano-ano, mga jurisprudence, mga kaso na dinesisyon na ng Korte Suprema. Lohika lang. Oho. Hindi nila kayang tapatan yon, yung maleta na yon. Nako. Oho. Higit pa doon ang kaya nilang gawin. Kaya sir, nga Oho. Nako. At saka, Kawawa naman sila kaya natin binabanggit ito. Sa aking palagay, nagkusa sila, dala na rin siguro ng kanilang kagustuhan na ibawi ang taong bayan. Naisip din nila masasapanganib sila. Kagaya ngayon, itong kalagayan nila ngayon, maaari silang makulong lahat na kung ano yung ginawa kay Gutesa. Totoo po. Yun din ang gagawin. May president na ito Oho. Pero kahit ganun, nasasalamin nila na malalagay sila sa katakot-takot na problemang legal at kung iba ay pananakot at lahat na. Pero nagpasya pa rin na gawin nila ito Oho. Pagkatapos, makikiusap ang armed forces, huwag nyo nang tawagin na ex-marines. Mabigat yun, ano? Hindi ba? Oho. Dapat nga, pinurteksyon. O kaya naman, kung ako statement doon, Kuya Benny, no, Sen, yung mga kababayan natin dyan, huwag nyo nang kuning bodyguard. Diba? Siguro, yung mga dating sundalo, kung gusto talaga nila. Diba? Pero ang ibig ko lang sabihin, para bumalanse naman, dahil sa lohik ang pinag-uusapan natin, yung nagdadala, ayaw na nilang ipatawag ng ganon. Opo. Paano yung pinagdalhan? Honorable po yun. Hindi ba mas masahol yung mga yon? Yun na nga, yun na nga. Bakit wala man lang magkusa naman? Doon sa ahensyang kinabibilangan naman itong mga pinagdalhan na ito, alam naman ninyo kung sino-sino kayo. Oho. Bakit nagpapatawag pa kayo ng ganyan? Di ba pwedeng palitan na rin yun, Kuya Benny? Pero ang sa atin, ang benefit of the doubt natin dito, no? Ayaw nila ipatawag na dating sundalo, dating marinito, para lang maiwasan na kumulo. Aha. Na kumulo yung dugo ng ating mga kasundaluhan. Dahil nga naman Makati sa pandinig nila na dating Marines involved sa ganyan at dating Marines yung nagdi-deliver pa ng pera. Aha. Di ba? So, of course, protection din yan para sa seguridad ng bansa na wag
Huwag natin babanggitin yung Marines. Wag. Ano na lang. Pero hindi natin may tatalikod Hindi mo matatatwa na talagang dating sundalo yan. Kaya Dating nga, Marine yan. Bakit mo itatatawa yun? Lalo na nagpasya nga sila na magsakripisyo kahit alam nilang malalagay sila sa alanganin dyan. Yung nangyari kay Gutesa, higit pa dyan ang mangyayari sa kanila. Pero nagpasya pa rin sila. Alang-alang sa kagustuhan nila na maayos natin ang problemang ito. Na ito naman ang talagang inaharangan. At dapat nila talagang harangan siguro dahil ayaw nila talagang makita at makilala kung sino-sino sila. Nako. Sen, bago lang ho tayo magtapos, ihapahayag ko lang ito. May kinalaman po sa nangyaring lindol. Ayan mga kababayan, so naringgan na po natin mismo dito kay Senator Marcolita at ito nga pong pag-aaglahi. No, ibig sabihin ng pag-aaglahi mga kababayan ay ang paghahamak nitong Tulfo Brothers. Dami na po talagang sablay nitong pinaggagawa nitong Tulfo Brothers mga kababayan, dito nga po sa atin pong bansa. Kabi-kabila, no? Lahat sila sangkot sa issue, no? Yung anak nitong si Rafi Tulfo, ang anak nito na lalaki, di ba? Tumungga-tungga ng alak diyan sa ibang bansa sa Amerika. 7 million ba 'yon o 3 million isang gabi lang? Grabe mga kababayan. Saan pera? Kaninong pera 'yon? Oo. Kahit pa sabihin mo na pera ninyo 'yon, tama ba ang ginagawa 'yon? Na ang inyong pinaglilingkuran, mga Pilipino, nag-iikaw sa gutom, maraming namamatay sa gutom, kayo dyan, isang gabi lang sa alak, milyon ang ginagastos. Oh, tama ba yon? Di ba hindi, mga kababayan? Now, ano pa ba? Mayroon pang mga issue tungkol sa mga babae. 250 tip pa lang. Di ba? Ito namang isa si mamimili sa 5 babae, no? Grabe mga kababayan, ang bibigyan ng tip 50 mil ang isa pag hindi makuha, mapili. Tapos iba't iba pang mga lumalabas. Hindi lang po natin pinapalabas dito mga kababayan kasi nga po delikado. Alam nyo naman po na napakabalat buhaya po nitong mga ito na mukhang pinalitan na yata ngayon ang buhaya. Ang balat po ng buhaya ngayon, sibuyas na po. Hindi na po buhaya na makapal. Kasi dati, di ba, pagka-crocodile maid or leader, matibay yun. Pero ngayon, hindi na po. Sibuyas na po kasi onion skin, manipis na manipis. Ganun na po ngayon ang kanilang balat. Mahiya naman kayo sa sibuyas. Di ba? Medyo nakakaya naman sa sibuyas siguro. Di ba? Mga kababayan, ganun na po sila ngayon. Iruin nyo yan. Tapos ngayon kung makapag-aglahi or makapaghamak sila sa ating mga dating sundalo na nagsilbi sa bayan, naglingkod, ito pa ngayon ang minamaliit at tinatawag na mga kargador. Kaya tinawag na kargador mga kababayan, ang meaning po nitong kahulugan po nito, isang hamak na napakaaba o napakaliit ng klase ng trabaho. Huwag na po tayo rito kung ano-ano pang mga pasikot-sikot pa, ano-ano pa. Yun po talagang ibig sabihin nun. Hinahamak, minamaliit, iniinsulto nitong mga tulpo. Ganito po mga kababayan. Sana yung mga nakaboto o nakapanood, dito, mga bumoto dito kayo sa mga tulpo na ito, magising-gising kayo. Biruin mo, mayroon kayong mga binoto na ganito, na kung makapanglait sa Pilipino, ganun-ganun na lang. Di ba? Ako, apektado ako mga kababayan kasi nagkargador rin ako eh. Yun lang ang kaya ko noon eh. 12 years old lang ako, nahulog pa nga ako sa barko eh. Totoo mga kababayan, sa barko sa Calbayog City, nahulog ako noon sa barko. Pero wala akong problema, marunong ako lumangoy. Di ba? Pero dahil kasi hindi ko pa talaga kaya, 12 years old lang ako that time, 11 lang yata, no? As in isang sako, 50 kilos na bigas, paahon, paakyat. Ang hagdan namin, sako-sako lang din na bigas. Nakakasakit, di ba? Kasi biruin mo, napakatindi pong hirap na trabaho ng pagiging kargador. Tapos hahamakin ka lang nitong mga toplok na ito. Mas mabuti na yung kargador toplok kaysa sa magnanakaw. Mamatay na ako sa gutom, magkargador na ako, mamatay na ako sa pagiging kargador, kaysa sa magnakaw ako ng pera ng bayan. Gago! Di ba mga kababayan? Kaya ang buboto dito at magbibilib pa, hanga pa sa mga ito, mga gago rin. Kasi tingnan nyo, harap-harapan ginagago ng bayan, biruin mo. Tawag-tawagin nila sa harap-harapan. Tingnan nyo naman, ilan lang ang nanonood sa kanya.
Pinagtatawanan lang kayo samantalang itong mga hinahamak ninyo ng mga kargador na hindi nyo dapat tinatawag eh. Bakit? Napakawalang respeto talaga. Ito pa naman ang napaka ad hominem, gago talaga, no? Pag siya yung makapag ad hominem, okay lang. Kung mura-murahin niya si Wow Dagat, si Kiko Pangilinan, kung mura-murahin niya yun nun, di malamon ng tae, este ng aso, este, lahat na lang. Pero ngayon, nilamon na nila lahat eh. Magkakasama na sila. Yan po mga kababayan, ang totoo, ang tunay na prinsipyo ng mga ito ay kain suka, kain tae. Kadiri itong mga animal na ito mga kababayan. Panoorin nga natin saglit itong kay Senator Cayetano. Baka, kasi tungkol may press conference, pakinggan ang panayam ng media kay Senate President Kuya Alan Peter Cayetano kaugnay sa mainit na isyu sa bansa ngayon, Lunes. They do a good job, but they have a full-time job sa mga indigents at saka marginalized sa society. And the other thing is, napakagaling na natin sa relief, no? As long as we have the access to the area, no? Pero mahina tayo sa rehabilitation. So ang nangyayari, as soon as, for example, napakalaking sunog dito sa Manila, but nangyari to sa Mindanao, so attention natin ay nasa Mindanao, which is right and good, but dapat may mag-take over ng grupo para yung rehabilitation dun sa mga nasunugan. So let's admit to ourselves that we will have, what's the right number? 12 to 15 storms a year. We have volcanoes that are active, then earthquakes, or if I can use that word, to our area in the world, no? So we really have to do better in not only the response and relief, but in the rehabilitation. I'd like to let you know where we are today. Hindi maipit yung Senado. So early this morning or late last night, I sent a letter to our legitimate Secretary of the Senate. Legitimate because if you follow the rules, hindi siya pwedeng tanggalin kung walang 13 at hindi pwedeng palitan kung wala rin 13. Correct. So I'll make that clear, ha? Senate President Pro Temp, Senate President, Secretary of the Senate, o SAA, kailangan niyan 13 ang botong ilagay, 13 ang boto pag tinanggal. Hindi nila sinunod yan. So meaning, hindi legitimate si Attorney Bantug, no? So having said that, ayaw namin maipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Attorney Bantug, and nag-offer kami, kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. So I think the letter was delivered mga 8 a.m., a little bit past 8. Ang sagot nila noong 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turnover na lang. So I really want to avoid, sa dami ng problema ng ating bansa, that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law. Diba? So kung internal rules or regulation that is not attached to law or it is not morally wrong, that's why I thought of my staff thought of the idea na pag pareho nakapirma, para eventually pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung mag-filean yung dalawang kampo ng usurpation. Diba? Kasi of course, as far as I'm concerned, nag-usurp ng authority si Senator Win because he's not really the acting president, pababa. Pero maraming ang problema ang ating bansa, why don't we focus on that? So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So, yung Senate of Malacanang had the hearing kanina, and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto, na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa
at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence, including videos. I heard that if they come out and there's full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation. Diba? So ganun lang kasimple yon. So in the same manner na nag-propose kami na parehong pipirma, I have not talked to Senator Marcoleta, so hindi ko alam kung papayag siyang dalawa silang chairman or whatever, but we have to find a solution that yung mga witnesses ay makakapunta ng malaya na protektado ng batas at independent yung Senate. Having said that, mahaba panahon, as I said kanina, let's focus on Mindanao and on the relief and rehabilitation, especially kung may mga lives that are at stake now because dun sa mga buildings, I don't think all of us fully know the extent. So far, nakikita lang natin yung mga videos, no? So hanggang dun lang muna, we will continue with our meetings. We will focus muna on Mindanao. I am not sure when the next hearing ng Blue Ribbon led by the subcommittee by Senator Marcoleta is. I'm expecting to know soon, but definitely knowing what's happening in Mindanao will have an impact on our decision kasi priority yan. Ayan mga kababayan ha, so ibig sabihin tuloy lang po itong pamumuno ni Senator Cayetano mga kababayan. At good news po ito. Ito, panoorin pa po ninyo, mayroon pa pong kapapasok lang na mga grupo ng mga kapatid na Muslim. Ito po kanina, napanood na natin, di ba mga kababayan? Mga kapatid na Muslim, ito naman, kapatid na Muslim uli, mga kababayan, ang nagtipon-tipon sa Senado, no, para po kundinahin, para po suportahan po itong majority. Handayan po sa mga magnanakaw na yan! Allahu Akbar! Handayan po sa mga magnanakaw na yan! Ang ating mga kapitan ay binibilang sa harang! Kawawang-kawawa ang ating mga kapitan! Handayan sa mga magnanakaw na yan! Ayan mga kababayan, ito pong ating iba't ibang grupo po ng mga Muslim ay todo suporta po dito sa mga Majority 13. Ito nga pong kay Senator Alan Cayetano. At ito po ang talagang legal, legit mga kababayan na SP or Senate President. Panoorin po natin ang buo itong video na ito. Kung sino-sino pong nagsalita. May nakita po akong babae, mukhang kilala ko po ito mga kababayan. Nakasama ko nito dati nung nakarang eleksyon. Tuloy natin panoorin ang video. Kaya ang sabi namin, ang aming pilihan sa mga nakataas ay huwag na huwag nilang gagalawin ang ating kapatid na Senador Robin Padilla. Dahil kung hindi, masusubukan nila at naman ang mga Gansamuro dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Paktay ka diha, huwag mong subukan talaga Erwin Toplok na galawin ang Senador Robin Padilla dahil masusubukan mo po ang pagkakaisa ng Bangsamoro. Ang masasabi lang namin, mga kapatid, tayo po ay manindigan. Huwag po tayo magbulag-bulagan. Kitang-kita po sa mga mata ang mga ginagawa ng mga magnanakaw na yan. Mali-malita na po. Pero sinasabi nila, mangla ang laman. Maniniwala ba kayo na ang malita na kinadala sa aeroplano, kinakarga sa mga maliprop, ay mangla ang laman. Yan po ay isang mali. Yan po ay isang kapulasturan na ginagawa ng ating mga namumuno sa ating bansang Pilipinas. Ngayon lang po ang aking masasabi ay yung mangla na yan ay isaksak po sa ilong mo. Mapalag tayo! Naririto ang isang kababaihan na nagre-representa ng Bangsamoro
Sa susunod, magiging senadora. Tawagin ko na si Bae Samira Utong! Sayang, wala ko dyan mga kababayan. Kaibigan mo yan, kilala mo yan. sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Sorry, hindi pala kaibigan. Kailala lang, nakasama lang po natin ang eleksyon. Kasi po ito kay Yorme ito noon di ba? Bilang kasama ni Yorme Senador, madalas po natin ito na interview mga kababayan. Si Ma'am Samira Gutok. May mga picture kami nito Tuloy natin. Eid Mubarak. Tayo po ay nag-obserba, mga usultan, press, ulama, ng pagkatapos po ng Feast of Sacrifice na kinilala po si Prophet Abraham sa Kristiyano po na siya po ay muntik nang isakripisyo ang kanyang anak. Ngayon nagdaratingan po ang mga Hajj. Kaya pasensyahan niyo po, press, si Senator Robin ay nag-entertain ngayon ng mga bisita, ng mga pilgrim at yung mga Marines na doon kanina yung mga media sa opisina. Kaya ako po ay inatasan na senador na magpasalamat po sa effort ninyo sa Masjid, Alan, Amro, sa Nasif, sa pagkilala nyo sa kanyang efforts po na mag-push ng halal governance po sa Sharifa. Importante po sa kanya yung halal na paggobyerno, Islam, Muslim, Kristiyano ay nagkakaisa po sa pagsusulong po ng kalinisan sa lahat ng level. Ngayon, climate change ang issue. Ako po ay nagmamadali para po mag-address sa earthquake alert natin sa Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan, Kudarat, Zamboanga del Sur, Sibugay, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, lahat kayo doon taga-roon. Pakidua naman, Jensan. Pakipray naman po, mga lider, ang nangyayari ngayon sa Mindanao. Kung walang pagkukulang sana ay hindi nangyayari ito. Siyempre ito ay act of God, pero din sana disaster risk preparedness. Preparado ang school buildings. Dapat po mga estudyante pinoteksyonan. 8 bed, kaka-amro. Inna lillahi wa ilahi rajiun. Sultan Ola, please include a prayer. Mamaya sa closing prayer ninyo. So si Senator Robin Padilla, nagpapasalamat ko sa inyong efforts. Hindi niya kayo sinabihan na gawin ito. Hindi niya gagawin illegal. Hindi niya kayo bibigyan ng maleta para gawin ito. Wala siya pong pambigay. First time kong bumisita, mag-apply ng trabaho sa kanya. Ang sabi ng isang kondisyon. Allahu Akbar! Handayan po sa Ayan mga kababayan, Allahu Akbar, dito nga po sa ating mga kapatid na mga Muslim at talagang naninindigan po sila sa good governance. At itong pang-insulto nito mga tulpo na ito na mangingwilyo ng mga senador ay tumiklop na po ang bayag mga kababayan. So yan po ang ating napag-usapan ngayon mga kababayan. Ayan, so kayo na ang humusga dyan kung ano talaga ang mga nangyayari ngayon. Tunguhin na po natin ang mga atin pong pa-shoutout mga kababayan. Kay siyempre ang ating pa-shoutout lagi po yung nandito. Ayan, so ito na po ang ating pa-shoutout mga kababayan. Oo, tingnan natin. Ay, lakas yata ng boses ko, naguguluhan ako. Minsan may sabi, mahina ang boses ko. Good afternoon, BMR watching from Japan. Virgie Baculio. Shoutout sa iyo. Domo arigato gozaimasu. Minisan, ano ba yun? Mayroon akong dyan Nasaan na ba yun? Ayan mga kababayan, nasaan ba yun? Watching from Singapore. Yan, Richie Panorio. BMR, matagal mo na akong subscribers mo bago ka pa lang until now. Rimanti Garlit. Uy, thank you sa iyo Rimanti Garlit hanggang ngayon supporters at nanonood ka pa rin sa aking vlog. Richie Panerio sa Singapore naman. Pa-shoutout po watching from Adelaide, South Australia, Marilo Cruz. At ito pa, sino pa ba ito mga kababayan Yung dito naman sa iba ay si The Best in the West, sabi ni Imelda Labarias. Yun. Ito naman sa Sir BMR, tama ka na nawala ang laman ng kanilang utak, kinain sa walang pagsisisi at takot sa Diyos. Salmo 91:8, at Hebreo 10:30-31, Psalm 9:12-17. Yan po mga kababayan, So
Ayan, no, mga kababayan, ano pa ba? Ano pa? Naimbag nga malom, Sir Bimar. Hilda Marcos. Naimbag nga malom kayo, kinyayo mo, Ma'am Hilda Marcos. Ayun, Ilocano nga siya, Ma'am Hilda, no? Anak siguro ito ni President Marcos. Tolpo Journalist versus Alan Abogado. Iba talaga magsalita ang Tolpo. Barumbado, pangkanto kung magsalita. Pero si Senator Alan, very smart and professional magsalita. God bless Senator Alan, sabi ni Fatima Pellegrino. Paano senyor na ako, wala akong trabaho? Walang problema. Pancho Fernandez, ma'am, sir, no? Walang problema, wag po kayong magpakulay, wag po kayong mag-join. Importante po, manood lang po kayo rito. Kung mag-like kayo, pwede at mag-share, mag-subscribe kasi po, wala namang pong bayad yan. Okay? Charilo, ayan po si Ma'am Charilo, Ate Charilo, no? Hello BMR. Saan na po ang Supreme Court? Sana matulungan niyo po ang Senado. Alam niyo mga kababayan, isa pa po 'yan. Dapat po ang Supreme Court hindi po nakikialam dito. So dapat sino ang magpupunta mga kababayan? Ang kampo dapat ni Wiwin Gatchalian, yun dapat ang pupunta mga kababayan. Hindi dapat itong kampo ni Senator Marcoleta or Senator Alan, no? Kasi sila ang silang illegal eh. Legal po 13 ang binoto dito sa kanila, no? Meeting lang daw, hindi daw hearing. Sabi naman, maopay nga adlaw kawaray, mabuhay ka, go lang kawaray. Sabi ni Danilo Torbiles. Yan, sana po. Ayan, si Maximo Jerusalem pala yung nag-comment kanina tungkol sa Supreme Court. Oy mga waray-waray, damo nga salamat sa inyo ha. At syempre pa mga kababayan, ito pa po, no? Lipat tayo dito sa kabila. Ito naman po ang mga nagpapa-shoutout dito po sa BMR channel naman sa Facebook. Mga kababayan, salamat ha. Ang dami na pong nanonood at bigla pong dumami na rin po ang mga followers at mga supporters dito nga po sa BMR channel, no? Sa BMR PUB pala sa Facebook, mga kababayan. Unti-unti na po tayo na dumadami ang kaibigan natin sa Facebook. Dahil dyan mga kababayan, ito pong Facebook na ito, yan o, BMR POV. Mayroon na po siyang 248 followers. Thank you sa mga 248 followers. Oy, 250 followers na. Dagdagan nyo pa mga kababayan. Ito, tingnan natin ha. Ito pa po ang mga nagpa-shoutout naman dito. Ayan. Si Raymond Fernandez Abay-Abay. Yan, maraming salamat po. Sabi naman dito, Brian Lee Macgret. Ayan. Salamat sa iyo Brian Lee Maclet, mga nagpa-shoutout po dito sa ating VMR FB page. Batang-bata pa po itong ating VMR FB page mga kababayan. Ito mayroon pong 83,000 views na oh. Oh, kita niyo talaga pag Duterte supporters talaga, maraming views oh. 39 itong isa, ito 83,000 mga kababayan. So lahat po kayo dito, visit po kayo rito, ayun po no. Ayan, so Raymond Fernandez Abay-Abay at Brian Lee Macgret. Ayan, mga nag-comment po dito sa FB page. Thank you po sa inyo, sir, ma'am. Alright, at ito pa po mga kababayan, bago po tayo magtapos, siyempre, like at share at follow po kayo dyan sa VMR FB page sa Facebook. Wala pong bayad dyan ha, wala po rin bayad sa YouTube, no? Ito po mga kababayan, dahil nga po marami po tayong mga viewers sa ibang bansa at sa Japan, ito po ang ating pagbati sa inyo. Minasan, konnichiwa, sorry, ito pala. Minasan, konnichiwa, takusan, no gushin o onto ni arigato gozaimasu. Yan, ulitin ko nga. Minasan, konnichiwa, taksan, no gushin o onto ni arigato gozaimasu. Yan, sana po naintindihan niyo po yan. Sayonara. Yun. Bye-bye. Yan po. Bye-bye.